Isa rin po yan sa chinispis, no, ng mga chismoso na tinatarget daw ng ganitong koponan. O, tignan nyo hanggang ngayon, hindi nangyayari, di ba? Sabi ko sa inyo kayo kasi click kayo ng click sa mga clickbait ng mga chismoso na yan. No, makita nyo lang, ito si Monson, hanggang ngayon, bakit nandito pa rin? Hindi pa rin ito hina-harvest. Ano na? Mga chismoso. Ayan, so welcome back po dito sa DNR Toy TV Sports. Ang ating po pag-uusapan, nandiyan na. Arvin Tolentino, ex-Barangay. Ilan ang ipupuntos against Barangay Ginebra sa kanila pong showdown, no? Lapit na yan. At ito po, kakamustahin po natin ang mga chismis na ipinakalat ng mga chismoso, no? Yung mga trades. Kasi nga, may mga nagtatanong sa atin, no? So ito po, sasagutin natin. At mga pa-shoutout, okay? Kung di pa po kayo subscriber ng channel na ito, mag-subscribe na po kayo, no, bago po tayo magsimula. Okay, kung nagugustuhan nyo na po, no, kahit po mag-like na po, kung subscriber na po kayo, mag-like na lang po kayo, no, para po tuloy-tuloy dumami pa po ang ating mga kabarangay na pumasok dito sa ating channel. Okay, so dito na po tayo sa ating unang topic na yung mga chinismis na mga chismoso, no, mga trades, no. Kasi nga po, ang ganda ng tinatakbo ng Barangay Ginebra, no. Kaya po, ayan, daming fans. Kaya yung mga chismoso, yan ang tinatopic. So, unahin na natin si Eram. Ano nang nangyari? Sabi nila, pupunta raw sa Ginebra via 3-team trade. Chismis yan, no. Chismis lang po yan. Saan ba kasi nanggaling? No, sinabi nila may pinanggalingan daw sa mga source. O, anyari? Ano na? So, ganito na lang guys, no, sa buong Barangay Ginebra fans. Papayag ba kayo na magkaroon ng siga, no, sa barangay? Papayag po ba kayo na yung minute sana, no, na ilalaro ni Troy Rosario, mababawasan pa, no, sakali, no, na pumasok. Ito nga si Eram. Kung paniniwalaan po natin ng mga chikat intriga na yan, no? Tapos, alam nyo kasi, papasok na si Malonzo. No? So, bakit pa tayo kukuha or ang Barangay Ginebra ng isang sentro kung may papasok na Jeremiah Gray, Go, at ito pong si Malonzo na activated na nga, di ba? Bakit pa? At bakit si Eram? We're talking about future ng Ginebra dito dahil si Japet ilang taon na po. No? So kung kukuha ka rin lang, bakit Eram? Ba't di mo nalang i-develop si Go? Di po ba? Yan po yung mga dapat pinag-iisipan natin bago tayo maniwala sa mga chismis na yan. Okay? Ito pa, sunod na chismis nila si Ahan Misi, no? Ayan si Ahan Misi noon pa po yan nila pinagtitripan. Kasi nga, si Ahan Misi kasi, diba, nung nagkaroon po ng mga injury, yung mga player ng Ginebra, di po ba? At free agent ito, talagang sinign up siya. Kasi nga, of course, para naman mapunan, no, yung pagkawala ng mga injured players. Ngayon nga, babalik siya. So talaga pong maiisip na meta-trade ito. Lalo na at Rising Star Abarientos nagpapasiklab na, no. Well, kasi nga po, sabi ko sa inyo, wala pa tayong legit sources. Mga speculation lang yan. At yung mga trade na yan, at mga sinasabi na yan, chismis po yan, no? Chismis na naman yan. Sabi ko nga sa inyo, ang trade po, ang totoong trade, bigla na lang pong i-announce yan. May nakahula po ba ng kahilig Romeo, no, Chouami Chongson at Manuel? Meron po bang source? No? So wala nga, nagulat din pati mga chismoso na hindi na-intercept ng mga source ng mga chismoso. Kaya yun lang po yun. Okay? Ano pa ba yung mga trades na yan? O, pinalitan na daw po yung coach tuloy, yung import ng San Miguel. Well, hinala ko posible yan, pero wala pa nga no? Wala pong balita. Wala. Kung wala pong balita, chismis. Di po ba? Tapos ito raw po, si Mikey Williams daw,
Di nga makakontak si Williams eh. So yung mga fans po kasi ng iba mga kupunan na yan, pag ibabanggitin, eh, nai-excite, no? Kinuha na ng team ko, no? Kaya sabi ko sa inyo guys, pasubscribe nyo na rito yung mga friends yung fan, no, ng PBA para mga fact check na natin yung mga chismis na ikinakalat ng mga chismoso. Ma-inform na rin natin sila, okay? So, ano pa ba mga chismis yan? So, yun lang po muna, no? Yan yung mga may init ngayon eh. Stan Hardinger, no? Eh, walang balita. Eh, di chismis. Okay? Pagka may balita na po kasi yan, may nirelease na yung team, no? Malalaman natin lahat yan dahil ano, wala. So, chismis pa lang. O, dito na po tayo sa ating topic, no? Papaspasan na natin. Arvin Tolentino, ilan kaya ang i-score? Kasi nga po, sa nakaraang laro nila, no, against Eastern, ang in-score niya po, 35 points lang naman. At pataas po ng pataas ang percentage points, no, neto ni Tolentino. Yun na nga po kasi talentado yan. Isa rin po yan sa chinispis, no, ng mga chismoso na tina-target daw ng ganitong koponan. O, tignan nyo hanggang ngayon, hindi nangyayari, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kayo kasi click kayo ng click sa mga clickbait ng mga chismoso na yan. No, makita nyo lang, ito si Monson, hanggang ngayon, bakit nandito pa rin? Hindi pa rin ito hina-harvest. Ano na? Mga chismoso. Hindi talaga. Eh, kasi kayo ng click. No? Kaya ayan, tignan nyo. Yung mga chinichismis sila nandito pa rin sa kanilang respected teams, no? So, ilan kaya ang i-score nito ni Tolentino? Well, ito yan po ang magiging focus, I think, ng Ginebra pagdating sa depensa. Of course, sino pa bang inaasahan natin? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan na pong i-check yan, no? Neto ni Stephen Holt. So, yan po yung ating expected dito, no? Kasi nga po, sabi ko sa inyo, if you let the scorer to score, tapos na po ang boxing, no? Yan po yung mangyayari dyan. At nakita nyo naman, hindi lang si Tolentino puputok dyan, pati yung Monson. Okay, so ngayon, sigurado kapag pumutok ang isa dito, tsak babantayan na, no? Pero hindi lang yan ang problema eh. Meron pong malaki na import. Yan po si Kadim Jack, no? At malakas po ito. Pero yun, 38 points against Eastern. So, sigurado, magiging busy po rito si Brownlee at si Japet. Isama na po natin si Troy Rosario, no? Well, nakita na nila ang kakayahan ni Troy Rosario, no? Kaya sigurado po, talagang yung ginawang depensa ng San Miguel, dodoblehin po yan ng Northport. Yan po yung ating prediction dyan, no? So, yung ating prediction sa susunod na content na po, no? Dahil po, malaki po, no? Masyado pong mahabang usapan dito, kaya pinuputol-putol natin. No? So, sa tingin ko po, no? Malilimitahan, no? Igagawin po ng Barangay Ginebra lahat para malimitahan. Ito pong si Arvin. So, yan po, no? Ang ating prediction dyan, no? Yung defensive plan, dahil nga po ang depensa natin, ng Barangay, naghihigpit na po, no? So yan po ina-expect natin, matinding depensa, dahil from there, dyan po sila makakatakbo, dyan po magsisimula yung transition offense ng Barangay, di po ba? So yan po ang ating napag-usapan muna ngayon, no? Shoutout na po tayo. Ang ating pong pagsha-shoutoutan, no, ay ito po, ayan, yun may kinalaman po. Bago lang po ito, fresh, no? 1 hour and 30 minutes. Kasalukuyan, meron na pong 2.5K. Salamat po sa inyo, no? Sa inyong patuloy na panonood. Umpisahan na po natin sa mga nag-comment ng una. Dito, kay Edwin Rolle, no? Idol ang totoong vlogger, hindi chismoso. Ha. Shoutout Rolle family, laging nanonood sa'yo. Salamat po. May nag-reply po sa kanya. Number 1 Northport, malakas na team yan. Matalo manalo, Ginebra pa rin daw po si Antonio Gaza. Dito po kay Robin Velasquez, no, malalaman pa lang pag nagkaharap na sila, game bakbakan yan, sabi niya. Marlon Cuderes, no, shoutout po, Bayambang Pangasinan, shoutout po kay Sir Marlon, no. May nag-reply sa kanya, taga-inner kayo. Mga sila, mukhang magkakapit bahay itong mga to. Hello po,
Sir Lawrence Corregalo, Lods, good PM po. Laban natin bukas, Lods. Kaya natin ng NP basta malupit na depensa ang kailangan. Sana maglaro na si Malonzo, Troy effective sa Gin Kings. Yes, definitely po, no. Si Sir Toilet Stalag, shoutout po, no. Well, sabi nga po ni Coach Tim Cone, kailan siya maglalaro? Eh di kung nasa game shape na po siya, no. Malalaman natin yan pag naka-uniform na po siya, no. Dahil di naman po sa atin ibubulong yan ni Coach Tim Cone. Wala naman siyang chismosong pagbubulungan. Hoy, sabihin mo sa mga chismoso. Ramil Gonzaga, good PM. Kaya ng Hinebra yan. Yung import nila, malakas si Alvin Monson and Navarro babantayan. Ang dami pong babantayan. Ito po, nakalimutan ko sa topic ko kanina, no. Magiging busy po ang Hinebra kasi nga po, ang daming option na ito, no. Hindi po katulad ng ibang kupunan to na aasahan ng isang player, no. Marami po silang player, no, na maaaring pumutok. So yan po yung malamang na i-observe lang ng Hinebra dyan, no. Tama po kayo dyan, Sir Ramil. Si JB naglaro kahit may flu laban sa SMB. Sana maging okay na siya bukas. Well, he has to be okay, no. Beneraw, Sir Nestor, the best talaga si Yengyao kasi nakalaro lahat ng mga players niya. Yun, isa rin po sa mga reason yan. Kasi po, si Mr. Dolores nagtatanong, no, bakit, ano daw, parang di siya pabor, no? Kasi nga daw sa pagiging palamura na ito ni Yengyao. Pero isa rin po sa mga reason, no? Thank you po, Sir Nestor, no? Binigyan nyo ako ng idea. Na ito nga pong si Coach Yengyao, pinapalaro po lahat ng players. Kung mga katulad po ni Coach Yengyao, ang coach ng San Miguel, possible po makalaro lahat, no? Yung mga pinapangarap po na makalaro ng mga fans ng San Miguel, ano po. Possible yan. Okay, kay Sir Will Pedro Bautista tayo na nag-good PM, shoutout po. Kay Bobby Cabading na nagmamagandang hapon po, no? Shoutout po sa mga taga-Tanay Rizal. Ako, taga-Tanay Rizal pala kay Sir, no? Go, go, go Hinebra, sabi niya. Dito po tayo kay Jesse Vasquez, no? Kaya ng Hinebra ang NP, lalo na kung makapaglaro na si Jamie. Dito po tayo kay Sir Lope Bucalos, no? Tulad nung sinabi ko bago ang laban against SMB, gumana yung outside shooting, mananalo sila sa SMB at nangyari na ngayon against NP. Ganon din gawin nila. Tiyak na mananalo sila sa NP. So good luck sa Hinebra. So kung matatandaan nyo po, no, yung ating kinontent natin na as much as possible, wag mag-settle sa 3-point shots, no. Talagang dapat punteryahin natin yung ilalim. So sa plug-and play po ng Hinebra, mukhang hindi talaga naging priority ang 3-point shot. Sabi ko sa inyo, kung kayo po yung nanonood talaga ng basketball, no, makaka-relate po talaga kayo. At kahit hindi kayo eksperto, no, malalaman at malalaman yung magiging galawan po ng bawat kupunan, di po ba? So nakita natin sa Hinebra yan, no. So, kapag di talaga yun ang primary offense mo, syempre magpo-focus sila sa ilalim. Ngayon, pag nag-focus na sila sa ilalim, may iwan na yung mga shooters. So, they have all the time in the world, no, para tumira ng 3-point shots, di po ba? At kung yung player na yun, na hindi yun lagi ang inaasahan mo, katulad ni Brownlee, no, yun ang focus ng depensa, mapapabayaan ngayon yung iba. So, ngayon, ang ginagawa na po ni Coach Tim Cone, tinetake advantage na po yung mga expectations ng other coaches, no. At gagamitin niya na yung ibang players, no. So, that's how brilliant, no, Coach Tim Cone. Okay, kay Gregorio Posadas. Hater lang yan. Yung about sa PBA, no. Inedit ko na po yun, no. May mga pinutol na po akong malaking parts dun dahil unang-una, isa lang naman siya sa mga hater ng liga, no. Pero sabi ko naman sa inyo, wala po kung sinisino. Sasagutin ko yung mga comments, babasahin ko, no. Ma'am Irene Quilles, basta ako, PBA pa din ako, lalo na pag may laban na Hinebra. Punong-puno ang Coliseum. So, hindi po, hindi pa, hindi pa deads. Dito po, Mario Palasi, sabi mo pa, bilisan, matagal naman, idol yung pang-intriga. Natatagalan po ba kayo? Ganito po talaga tayo, sir. Ganda po talaga tayo sa vlogging at hanggat maaari, no, lahat gusto natin pag-usapan kaya medyo mahaba tayo. Ito po, si Bernardo Verdades Les, no, palitan ako. Well, di nyo rin po kasi alam, no? Mahirap din po kasi maging commissioner ng PBA. Yun, shoutout po kay Bobby Das, kay Sir Alejandro Tronson, no?
Shoutout po. Ito po, si Aris, no? Tinalo naman din ng Ginebra Meralco na tumalo lang naman sa Eastern. Yes, no? Sir Malyari Mascareñas, no? Na nagpapa-shoutout, no? All remaining games ng ano to? And nanonood ako ang laban SMB versus Ginebra last Sunday na amaze ako bago design ni CTC sa players na ako, diba sir? Ayan, dito po tayo kay ano. Hello idol, good pay shoutout po sa maraming salamat sa pag-shoutout last video. Ito po si ano, JM Auto Garahe, no. Ayan. Balita po, SMB will take action on their current situation. Kesa palit naman ng import or get some trade. Sabi ng iba, mag-harvest na daw. But di na lang kaya mag-trade ng franchise NP to SMB. Ako po nabasa rin natin kanina yung ano na yun, chismis na yun, no? So again, chismis pa rin yun, no? Trade, sino pa ang kukunin nila sa panahon ngayon? Wala na pong players ang yung na magbanggit. So yan po yung kinakalat nila, no? Well, kung sa pananaw ko naman, hindi po kailangan ng trade ng San Miguel, no? Nasa kanila yung mga player, no? Bagamat si Trollano pala injured, no? Pero biro nyo, di ko napansin dahil sa sobrang dami nilang player, no? So, proper rotation lang po ang kailangan sa players, no? Di na nila kailangan mag-trade kasi ang dami nilang player, no? So, yun lamang po guys ang ating napag-usapan at maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-nanood dito sa ating channel, no? Muli, magkita po tayo ulit, no, sa mga susunod na video content dito lamang sa Denriga Doy TV Sports. At stay safe po kayo dyan, guys. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.